Hi guys! This video was taken July 25 and it was Tuesday. Umalis lang ako that day para asikasuhin ang aking SSS. Like last time nung inayos ko yung aking PhilHealth. Actually, pangalawang balik ko na to sa SSS kasi nung una, ang sabi nila, Tuesday lang daw ang allotted day para sa number ko. Bali, mayroon talaga naka-assign na araw for every SSS number. Depends kung anong number nag-start yung pinaka-number mo. At napakaswerte ko nga sa pagpunta ko ng umaga na yan ay naka-system down sila kaya walang magagawa at hindi ma-update yung aking SSS account. Maliban dun sa cashiering area na pwede ka magbayad ng yung contribution, yun nakapagbayad ako for the month of August. From SSS nga, dumiretso naman ako sa Vista Mall at ang sabi ko kay Daddy ay mag-meet na lang kami dito kasama ang mga bata para matry niya yung isang Mexican kiosk na nagsiserve ng Mexican food. At mula nga doon sa kinatatayuan ko, nakita ko na silang pumasok at eto, na-meet ko na nga sila. At naglakad-lakad na nga lang kami ng konti hanggang sa maabot namin kung saan yung floor na nandoon yung kiosk na sinasabi ko kay Daddy. Medyo gutom na nga ako at si Daddy that time kasi wala pa kaming almusal at yung mga Junakis naman nagtinapay lang daw sila. At eto na nga, narating na namin at ang name ng kiosk is Uno Mas, na ibig sabihin ay one more. Ang in-order nga namin is dalawang pork tacos, isang soft at isang hard tortilla, and isang burrito at isang quesadilla. Brief comment lang sa aming experience sa mga pagkain nito. Unang-una, hindi to authentic Mexican. Nung sinerve nila yung tacos, yung pinakakarne niya is very cold, and nung ibinalik ni Mahal yung pinakataco para bigyan siya ng mainit na pagkain, inilagay nila sa microwave kaya lumata talaga yung pinaka-tortilla. Ito namang kinain ko na taco, hindi siya naging taco, nagmukha siyang more on nachos. Medyo weird din yung taste, tapos may keso pa siya at may olives, which is I never experienced when I was in Mexico. Di rin sila nagsiserve ng salsa para sa tacos or nachos ba to? Ewan ko ba? At then, nung dinala naman tong quesadilla para to sana sa mga bata, bakit matamis? Hindi dapat matamis ang quesadilla. At nung dumating na nga yung burrito, eto, siksik naman siya. Siksik sa kanin, guys. At yung karne niya kakaunti lang. At hindi ko malaman kung Mexican rice ba ito. Itong burrito, di ko to nakain, kaya no comment ako masyado. Itong quesadilla, sabi ko nga sa inyo matamis, which is hindi dapat siya matamis. At wala talaga siyang lasa ng coriander, which is kapag Mexican food, talagang dapat nag-i-exist yung coriander, yung lasa, yung spice. Yun yung wala talaga. Sabi nga, there is always a room for improvement. Yun na lang talaga. Kailangan nila mag-research kung talagang gusto nila mag-serve ng isang authentic Mexican food. So, after nga kumain, naglibot muna kami dito sa All Home. Nagtitingin-tingin kami kung anong pwedeng mabili kapag nakalipat na kami doon sa aming bahay. Then, we decided nga to check kung magkano yung price ng isang lona o tent para sana kay Roro. Then, nakarating naman kami dito sa Builders. May nakita nga umbrella dito si Daddy, kaso worth 13,000, kamahalan. Pero maganda siya, guys, kaya lang sobrang mahal. Tapos, lumipat naman kami sa Robinson. Ito, nag-ikot naman kami dito sa ground floor at may mga nakadisplay silang sale. At dahil nga di kami nakakain ng maayos, eto, nagugutom na nga rin kami ulit kasama ng mga Junakis namin, gutom na raw sila. Dito naman kami nag-dine in kay Jollibee, bida ang saya. Oo na, wala na sa tono. At this point nga, ito, paalis na kami ng Robinson. At this time nga, alam na rin namin kung saan kami dapat mag-park ang mga e-bike. Andito lang kami sa Gedli. At ito nga, may nakita pa ang aking mga Junakis na katulad ni Roro. Hello, kapatid ni Roro. Ang kaibahan nga lang yung reflective tape ng trapal. At ito nga, muli na kami bumiyahe at bumalik nga kami dito sa May Cabanas para balikan yung SSS. At medyo sinuwerte nga kami sa pagkakabalik namin dyan kasi pagdating namin doon, okay na yung system nila.